Issue ora mismo. Issue pampubliko. Issue pagklaro. Issue hatod aksyon sa Indo ora mismo. Issue ora mismo sa Bicol TV. This program is brought to you by Greater Communication Development Institute, Southern Pole Philippine Corporation, Starboard Inn, Blue Bar and Resto, GSA, Gubat St. Anthony and Cooperative, Keeper of Your Trust, Honorable Renalyn May Duca, City Councilor West District, Sorsogon City, Derm Pure Aesthetic and Wellness Center, City Councilor Danny Dilaja, Bacon District, Mixed Resto Bar, Angel Resort, Honorable Ellen Ativo, Villa Soto Resort, Tina's Hotel and Resort, Rohel Polleros Botox, Mais Hotel and Resort, Mais Cafe, Director Victorino Bitong Daria, Attorney Crunimar Escudero III, Folleros Botox Builders and Design, Ian Renovalles, sa pagtulong mabilis. Sorsogon 2 Electric Cooperative, Honorable Sammy Rialuyo ng Barangay Kabidaan, Sorsogon City, SM City, Sorsogon, Honorable Lubimir M. Lubidina of Pilar, Sorsogon, Solis Institute of Technology, Bulan, Sorsogon, Miss R.C. Glipo, former board member, 2nd District, Sorsogon, Honorable Gloria L. Alindugan, Mayor of Huban, Sorsogon, E. Chongson Builders, Barangay Dila, Santa Rosa, Laguna, Hershey's Food and Refreshments, Judge Solar Lights Trading, Zia's Beach Place, Iyata Beach Sanctuary. Taran-tan-taran-tan-tan. Taran-tan-taran-tan-tan. Magandang umaga, Pilipinas, kumahal, Luzon, Visayas, Mindanao. Pasensya na po, wala tayong background ngayon. Kaya nagkikreate tayo ng sarili nating background. Medyo nagka-problema po ang ating laptop. Kaya ang background natin, yung sariling gawa. And welcome sa ating programang Issue Ora mismo ngayong araw na ito. Martes, pecha 29 sa buwan ng Oktubre. At live na live tayong mapapanood dito sa ating Facebook page ng Bicol TV Sorsogon, ang programang Issue Ora mismo. Ayan po. At syempre, ingat-ingat tayo dahil napasok na naman tayo ng bagyo. Ang bagyong si Leon, na kung saan ngayon ay ang northern eastern portion ng Sorsogon. Nasa signal number 1 na po ang Sorsogon City, Gubat, Sorsogon at Preto Diaz, Sorsogon. Kaya doble ingat po tayo. Once again, makakasama ninyo ang inyong code, si Rosauro Amistoso, para sa isa na namang makabuluhan na oras ng pag-tackle ng mga napapanahon na issue dito lamang po sa loob at labas ng probinsya ng Sorsogon. At syempre, bago yan, bigyang daan muna natin ang ating mga balitang nasyonal, balitang pambansa mula sa pahayagang Pilipino Star ngayon. At sa ulo ng ating mga balita, ako ang makulong, Duterte inako drug war. Leon may tsansang maging super typhoon, wag naman sana. Pag lumaban, patayin nyo, ayon kay Duterte. Death squad ko, di pulis, mga gangster, ayon kay Duterte. Death toll ng Christine lumobo na sa 116. Sa detalye ng ating balitang nasyonal, ako ang makulong, Duterte inako drug war. Inako ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang madugong giyera laban sa ilegal na droga, kung saan taasan niyang ipinagtanggol ang naging hakbang at ipinaliwanag kung bakit niya ito ginawa. Sa kanyang pagharap sa Senate Blue Ribbon Committee on the War on Drugs kahapon, mariing sinabi ni Duterte na hindi dapat questionin ang kanyang pulisiya at hindi siya hihingi ng tawad o magbibigay ng excuses dahil ginawa niya ang dapat gawin. Hiniling din ni Duterte sa panel na tratuhin siya bilang isang saksi, kasabay ang pag-ako ng full responsibility sa ginawa ng mga pulis sa pagsunod sa kanyang utos laban sa illegal na droga. Isinagawa niya ang war on illegal drugs upang maprotektahan ang mga Filipino. Ayon pa kay Duterte, muli na namang tumaas ang bilang ng drug-related crimes kung saan ni-rape ang mga bata-bata, pinapatay at pinagnanakawan ang mga tao at kamakailan lamang aniya ay isang drug den ang na-raid sa loob ng Malacanang Complex.
Maliwanag aniya na bumalik na naman sa kanilang negosyo ang mga nagpapakalat ng iligal na droga. Sa iba pang mga balita, Leon may tsansang maging super typhoon. At sa detalye, malaki ang tsansa na maging isang super typhoon ang bagyong Leon sa panahon na ito at ay papalapit sa Batanes. Ito ay batay sa weather outlook ng Pag-asa kaugnay ng galaw ng naturang bagyo. Ayon sa Pag-asa, si Leon ay lalakas habang ito ay daraan sa Philippine Sea at maaabot ang typhoon category sa susunod na 24 oras. Kahapon alas 11 ng umaga, ang bagyong Leon ay sanang ganap na severe tropical storm at namataan ng Pag-asa ang sentro nito sa layong 780 km silangan ng Ikage, Isabela. Taglay ang lakas ng hangin na umaabot sa 95 km bawat oras malapit sa gitna at may pagbuso ng hangin na umaabot sa 115 km bawat oras. Bunga nito, nakataas ang signal number 1 ng bagyo sa eastern portion ng mainland Cagayan, eastern portion ng Isabela, northern portion ng Catanduanes, eastern portion ng mainland Cagayan, eastern portion ng Isabela, at northern portion ng Catanduanes. Si Leon ay naasahang kikilos pakanluran, hilagang kanluran ngayong Martes ng umaga at saka iikot pahilagang kanluran hanggang sa maglandfall sa eastern coastal ng Taiwan sa Huwebes, October 31. Oras na marating ng bagyong Leon ang hilagang silangan papuntang East China ay inaasahang ito ay lalabas na ng Biyernes ng umaga o hapon sa Nobyembre 1. Sa iba pang mabalitang nasyonal, pag lumaban, patayin nyo. Duterte inamin bilin sa mga pulis versus kriminal. Inamin ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagdinig nitong Lunes ng subcommittee ng Senado na inatasan niya ang mga opisyal ng pulisya na hikayatin ang mga kriminal na lumaban para magkaroon sila ng dahilan para patayin sila. Tinawag din ni Duterte na mga commander ng death squad ang mga naging hepe ng Philippine National Police sa Davao City. Bagaman at itinanggi na ginagamit niya ang pulis para magpatupad ng mga kill order. Kabilang sa mga naging opisyal ng pulisya sina dating National Police Chiefs Archie Gamboa, Vicente Danao at Senator Ronald Bato de la Rosa na pawang nagsilbi sa Davao City ang baluarte ni Duterte. Nilinaw ni Hontiveros kay Duterte kung talagang iniutos niya sa pulisya na hikayatin ang mga suspek na lumaban para mapatay sila ng mga pulis na sinagot ng dating pinuno, tama, oo. Bagaman at sinabi ni Hontiveros na hindi tama ang nasabing utos, sinabi naman ni Duterte na hindi naranasan ni Hontiveros na maging pinuno ng komunidad. Sa iba pang mga balita, death squad ko, di pulis, mga gangster, ayon kay Duterte. Sa detalye, misto lang naglaban bawi si dating Pangulong Duterte matapos aminin na mayroon siyang death squad sa Davao na binubuo ng mga gangsters. Sa pagninig, tinanong si Duterte ni panel presiding officer at minority leader Coco Pimentel at Senate President Pro Tempore Jingo Estrada tungkol sa pagkakaroon ng Davao Death Squad na una niyang itinanggi. Sa kalaunan, inamin ni Duterte na nag-assemble siya ng 7-man hit squad noong siya ay alkalde ng Davao City at sinabing hindi siya nag-tap ng mga pulis dahil baka mataranta sila kung masuspinde sila para sa mga operasyong kanilang isinasagawa. Nang tuluyang tanungin si Pimentel kung ang ibig sabihin ni Duterte ay may death squad siya, sinabi ng dating Pangulo na hindi ito ganoon. Dahil ito aniya ay isang sistema kung saan ang mga agrabyado na individual ay lumapit sa kanya para humingi ng tulong. Pinanindigan din ni Duterte na libo-libong tao ang namatay habang siya ay nasa Davao City na binanggit ng mga kriminal lamang ang namatay. Nauna rito, sinabi ni Duterte na ilan sa kanya mga hepe ng PNP ay pinuno ng mga death squad na sinasabing bahagi ito ng kanilang mga trabaho pero nilinaw din na isang loose term ang salitang death squad.
Samantala, dumalo rin sa pagdinig si dating Senator Laila de Lima na bagaman at halos magkatabi lamang sila ni Duterte ay hindi naman nakitang nag-usap. Sa pinakahuling balita, death toll kay Christine lumobo na sa 116. Sa detalye, pumalo na sa 116 katao ang nasawi habang tumaas na rin sa mahigit 6 na milyong individual ang naapektuhan ng bagyong Christine. Sa report ni National Disaster Risk Reduction and Management Council Executive Director Ariel Nepomuceno, sa 116 na iulat na namatay sa bagyong Christine, karamihan dito ay mula sa Bicol Region at Calabar Zone, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal at Quezon. Nasa 39 ang nawawala at patuloy na pinaghahanap. Tumaas na rin sa 6,717,755 katao ang mga naapektuhan ng bagyo sa 17 rehiyon. Sa nasabing bilang ay 980,355 ang nananatili pa sa mga evacuation centers. Lumobo naman sa 116 lungsod at na munisipalidad ang isinailalim sa state of calamity habang naitala sa 1,540,867,176 pesos .63 sentabo ang pinsala sa agrikultura, kabilang ang mga kalsada, tulay, flood control facilities ng gobyerno, eskwelahan, health facilities at iba pa. Ang pinsala sa agrikultura ay naka-record naman sa 2,511,311,710.94 pesos. Hektarya naman ang pananim ang nasalanta. Yan po ang kabuuan ng ating mga balitang pambansa, balitang nasyonal mula sa pahigang Pilipino Star ngayon. Magbabalik po ang inyong likod, bakali isang ilang paalaala. Issue ora mismo. Issue pampubliko. Issue pangklaro. Issue hatod aksyon sa Indo ora mismo. Issue ora mismo sa Bicol TV. Naghahanap ka ba ng mga serbisyong pang-agrikultura at pasilidad para sa inyong pangangailangan sa pagsasaka? Pumunta sa 222 Agri-Industrial Corporation, isang korporasyon na pag-aari ng Gubat St. Anthony Cooperative. Nag-aalok ang 222 Agri-Industrial Corporation ng mga serbisyong pang-agrikultura tulad ng dairy milk processing, grains and machinery center, vermiculture, apiculture, cacao farming at maraming pang iba. Bisitahin ang kanilang opisina at bumili ng masasarap na pasalubong sa kanilang Berry Box Store na matatagpuan sa Bonifacio at Aguinaldo Streets, Barangay Manaoc, Gubat, Sorsogon. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring bisitahin ang kanilang opisyal na Facebook page, 222 Agri-Industrial Corporation, o kontakin ang kanilang cellphone number 0931-931-2289. 222 Agri-Industrial Corporation, isang korporasyon na pag-aari ng Gubat St. Anthony Cooperative.
Issue ora mismo. Issue pampubliko. Issue pagklaro. Issue hatod aksyon sa Indo ora mismo. Issue ora mismo sa Bicol TV. Okay, welcome sa Giraray sa ito yung programang Issue ora mismo. Ngunya na aldaw na ini. And sabi ko nga ni mga tugang signal number 1 na naman po kita sa bagyong Leon. And this time, padagos kitang pinag-iingat dahil sa yaon na ganap ng bagyo ining Leon. And syempre mga tugang sa tuyang padagos na mga issue, nagkaigwa dyan kasuhapon, nagpasiring dyan ang mga nagkaperang market vendors sa tuyang merkado publiko sa Sorsogon City Public Market. Nagdyan sa opisina kan sa tuyang alkalde. It so happen na dyan ang mayor kang Sorsogon City na si Mayor Esther Amor, kung kaya dahil sinda nagkigwanin dialogo. Alaga na pera kaan ipahiling ta mga tugang, so ginibong entrevista kan sa tuyang news correspondent na si Buddy Duca sa saro sa vendor duman si sabi ito Harold Samson Flores, as in kaibanan ang grupo kainin nagpasiring kay Mayora ngani makidayalogo dahil sa nagkapira na anpik sa parninda na pagpapahali sa inda dyan sa pwesto kung saan sinda nagtitenda sa mga sa tabi-tabi dyan sa public market. Kaya minaut niya to na makuha ng entrevista, mas nga dahil sila nagkaigwan ng dialogo sa tuyong alkalde, ipahiling naman po Giraray ang sendang ginibong dialogo. Okay Harold, ready na? Ano yun po ang ginibong dialogo, pakikipag-ulay ni Mr. Buddy Duca sa sarong para tinda dyan sa public market kung saan iyo ni Garo ang naging leader ninda kan pagpasiring dyan nganing makidayalogo kay Mayor Esther Amor. And napag-araman ta na ngunyan mismong aldaw na ini mapasiring dyan si Mayor Esther Amor sa Sorsogon Public Market nganing hampangon ito na mga nagpasiring dyan sa city government. Ngunyan na aldaw ni makakuisan ng sindang dialogo dyan mismo sa Sorsogon City Public Market. Alagad apera kaan sa paagi kan entrevista ni Mr. Buddy Duca, maaraman ta sa indang naging mga kahagadan kung nata nagkagwasinda ning pagpasiring dyan kung anong kahagadan ninda sa satuyang mayor na si Mayor Esther Amor. Ano yun po? Good morning sa Gabos. Niyong kitangon niya dito sa City Hall compound, sa loob sa City Hall, para aramon tatabi kay Mr. Samson Flores ang problema ninda manungod sa paratinda dyan sa Sorsogon City Public Market, kung ano ang sa indang pinakahagadan o ondra man lang na itaw sa hali sa City Hall, tasinda may kukonsidera na ambulant vendor, sidewalk vendor. So ano sir ang pinakahagadan nindo sa City Hall para kamo matagan sin ondra o buwelo sa minsan kaya talaga nakaulang kamo sa dalan, and ang city government talagang inaano ninda na maging mahiwas sa merkado publiko. Dili man kami nagkukontra sa inahatag na ginigibo na programa sa lalong-lalo na sa sa DIL. Kaya lang ang dili lang namo na ito na dili patas kasi pili lang ninda papahali. Sinabing hali ang sidewalk intero. Dapat intero na nakaulang sa sidewalk haliun. Ang problema lang kay ininayadi dito sa may dry goods, sa may mga palibot sa sa may public market compound. So dili ninda napapagilid. Ang pinapagilid lang ninda talaga ito na kunhain lang talaga ang gusto ninda. So dito lang ang medyo dili unfair. Tapos igwa dumang hinali ang tenda, tapos nagwaragas. Niyan, ang punto lang dito, kay ito naka-rating, dili hinali, ito lang nasaruan hinali. So gusto mo sabihin, sir, parang selective. Yun lang po ang nakikita namon. Kaya ang pinali lang nila na sidewalk, andili sa may Taiwanese, na kung sa diin nga ito, dili man masyado inaako para sa mga paraagi, kasi may ito may
may harang na dili man makabadlan tao. Mm. So ito hinali nila, okay, dili kami nag-protesta. Ikadua, ini naman na nangyari sa Sabado na may hinali na paratinda na binaragas pangani. Tapos ang kahit kataraning, dahil maninda pigahali. Yun ang gusto ming malaman kung natataro ka ng ano ninda, ang pagtrato. Sir So, Samson, maano ka na po. May letter po ba or may abiso man lamang si Mr. Tantan na may operation clearing po sa inyo ng mga paratinda duman kang Sabado? wala man po sin pinakita sa amon. Maski sa nagbatod sa na nakagi na nag-clearing duman, wala man pinakita sa muya. Hururon lang, Abiso man lang. abiso lang. Pero actually nagsunod man tulos kami. Kaya lang, ini na mga nagsisirino-tingin niyan, dahil nga ni nakikita ninda na bakong parehas, dapat gabuson. So yan to sinda nagbabalik mang girarayan iba. Pero pag ano lang, pag Sabado, Domingo lang ani, kasi igsasamantala man ninda, kaya wala man mag-opisina. Medyo damusan ng parabakal. Oo, Sabado, Domingo. Ang ano lang nila, kasi ini na mga paratinda na ini, puro porsintuhan sa diyang kapital. Naghihingwa talaga ini na makapabinta para may maihulog, may bakal na pagkaon sa pamilya. Sir, sa apot ko lang, sa pirang taon na kamo nagtitinda, nano kay bagan niyan lang nag-arrive na problema niyo? Ina na sitwasyon na ina. Siguro ko kung wala man si nagpapaabot sin informasyon di na irog sa dahil sitwasyon, wala man sin mangyayari. Kasi maski sa nangyari na ina sa tusang panahon ni Mayor Junida na talagang in-implement man ang irog sa dahil na bagay. Kaya lang, kaya saan wala naman nga ni siya, iba naman na nakatukaw, naging peaceful man ang hanap buhay minaduman. Niya naman, sa dili mi maintindihan na rason, kung ano kay amo lang inahan na ano na igiinitan pirmi. Oh, kasi ang pagtinda baga niyan sa sentro, binawal na ito na may mga rida. So, dati, baga nakita ko ikaw, nagtinda kasi may rida. Nagkakarita talaga ako. Oo, haing ka na niyan. Niyan niya din ako binutang sa may, hindi na sa may bago na, pisto sa may tulay. Yato na ako dito, sa likod. Pero mas niya yato na ako dito, nagtitiyaga na lang ako. Kaya lang, pag may panahon na may hulugan ako, kay porsintuhan man ang kapital ko, madiskarte ako paluwas para makapabinta, para pagkaga, may panghulog ako. So, nano ito na diskarte ninihimo mo? So, natinda ako sa gilid, sinasabit ko lang sa mga yero. Pero lain ka manakaw lang. Dahil ako nakaula. O, kasi ang number one baga na sa city government, pahiwason ang merkado publiko na dili makaulang sa riding public, sa mga Bihikulo. tao na sa bihikulo, number one sa bihikulo, wala nang ihihiwas ang sentro sa Sorsogon. Tapos malakat pantawo sa tinampo, kay maiwas kaya ito ang mga paratinda sa sidewalk, ang tao baga imbis na nasa sidewalk, yato na sa tinampo. So amo ito ang pinaka-objective sa city government, o maski siguro sa ina lugar, na impapahiwas ang dalan, ang merkado publiko, kaya may apektado man talaga sa na merkado, na sektor, parehas po niyo. Niyan dito sa laog sa merkado publiko, kung halimbawa tiripunong kamo, ibutang kamo sa saro na lugar, na dito kamo magtarambakan, okay to sa iyo. Okay naman po, kasi parang nga nasa kaya daw sa lintero. So may mabutangan kami, at least may iwasan agyan sa intero na sektor. Ang inaano nila, ito na dili parehas. Ito na may hahalion, may itatada. So amo lang po inaano. Lalo na dito sa nag-operate sa Domingo sa Sabado. Po. Sino ito? Ang nag-ano dito si Mr. Tantan Sanchez, ang city public supervisor. Anong rason kay inirog niya sa to na sabi niyo winaragasan? So amo lang po dili maintindihan kasi unang-una. Pero ang kaiping dili man hiniwag. Oo. So unfair ang na. Lang sa to, wala man siya pinakita na letter na hirap sa diyang gibuon mo. Tapos dili naman niya duty kasi dili naman office hour kasi Sabado eh.
Anong oras nangyari ito? Aga po siya. O baka duty siya? Kay may... Hindi, ang duty niya, batog Lunes hanggang Biyernes lang. Kaya lang, base may special assignment na inatag sa iya, ang city government. So yun, hindi ko, dili na mo naram. So at amiton medyo makulog sa party niyo. Po. Na baka every time na lang, arot sa himuon, ang paninda niyo baga is binakalan, may puhunan. Inutangan nga ni. O, inutangan. Tapos, arog sa to, bagan hinimo na basura, winaraga sa tinampo. So, mali nga yon. Medyo dapat kung mapahali, sabihin na igilid tabi na dili kita makaulang. Lain kayo ito na pare sa MMDA na ingkukuliktan, ingkukumpiska, or sa iyo nga ni diti, winaragas. Pwede man siguro na kumpiska ron, pero ibalik sa iyo, kaya may puhunan. Ano ni iba nga ni? Ito po, kinuha pa sa taas. Ang paninda. Kinuha kay... For ano, siguro, for ebidensya. Ganun ba yun? May ordinansa ba kita na arusad to? Niyan sa Sorsogon City na pag nakabayular ka, nakalagpas ka sa kurit, ang kumpis ka ron na ano? Ang tignangalas mi lang, baka iniisip mi na mga saraday na baka ang city government habo ninda na mag-unlad kami mga mahirap. Kasi kami mga mahirap kami na baka aron kaya ng pagtrato sa muya. Kung isipon, mapagal na magparaistorya. Kadakul makan dapat ano na mga bagay na reparohon, pero nato kami lang ang pagpaparainitan sa public market. So aron na sa ni tabi, Mr. Samson, tawan tayo kidalan in pagkakataon para makahagad ki panawagan, pangapudan sa mga nanunugdan para sa sendong ipigdulok na kunta na problema digdi sa City Hall. Ang panawagan mi lang kay Mayura, ano kami na tagang kami si parehas na pagtrato na kami naghahanap buhay sa legal na pamamaraan. Kung kami man nakagibo ng diyot na paglabag, dahil nga ni sa nagtitinda kami sa sidewalk, sana maintindihan ninda na kami dahil nang malulugaran na mabubuta nga na maging sufficientean sa muyang paghanap buhay na magbinta man kami. Kasi unang-una, duman sa ililipatan mi, bago maabot duman ng mga parabakal, naharang na kandara kulang tindahan. Kaya kami, nagdidiskarte na lang na makapabinta man lamang. Kaya ang hagad kan Mayura, sana, kung pwede, pag Sabado, Domingo, palayaon kami na magtinda sa sidewalk, na dahil man kami makahulam sa tinampo, masakat lang kami sa gutter. Yun lang ang kan Mayura na tawang kami ng pagkakataon na mga nagtitirios kami na dapat, kami ang dapat na tabangan sa punto na yan. So, mo lang po na agad kan Mayura. Salamat. Yan ang satuyang special report manungod dyan sa problema dyan sa Sorsogon City Public Market na sana matawan ki magkakanigong solusyon para dili sa mga sidewalk vendor digdi sa syudad kan Sorsogon. Thank you. Okay, yan po mga tugang sa tuyang exclusive interview dyan sa Sarong Paratienda kan Sorsogon City Public Market na hagad niya sa tuyang alkalde na kumbaga ipararehas ang pagtrato sa saindang mga paratienda dyan. Bako itong garo may iba ang tinitingnan sa kinikilingan. Okay, so yan po. Sana makaabot ini and ngunyan ano abangan ta na ang pagkikipagdialogo ni Mayor Esther Amor mismo dyan sa Sorsogon City Public Market. Magkakaigwa dyan ng dialogo sa Sorsogon City Public Market para sa tawan iyan ng solusyon na problema dyan. Igwa dyan sa pigsabi ni naghahadi-hadian sa Sorsogon City Public Market. Pigdadarampot ang mga
paninda kusang aaral sa pigdadara sa opisina dyan daa sa taas kang public market building. Iyan naharap sa good luck. Pero mga tugang, ang aro kayo ni na aktwasyon kang mga personahe dyan kang city government, masasabi ta po na bako ini na kapritsyo o kagustuhan kay ning mga empleyado kang city government. Siguradong igwa po ining direkta na may direkta ini na order hali dyan sa taas or sa opisina kan alkalde or kung sisay man dyan na nakatataas na persona na kaya ini nangyayari dahilan sa nagsusunod lang ini kan kautusan ninda. Nagsusunod lang ini kan order sa inda. Kaya dahil po pakabasulon, dahil po pagpara sabihan na ining mga personahe dyan sa Sorsogon City Public Market is kagustuhan ninda ini na ini na paharali sa indo dyan. Pirmi po kita butang sa sitwasyon na dahil man po ini magibo kung bagay na yan kundi po ining order. Kundi ining order or sabi nga ni kautusan na hali sa taas. Tamay pigsasabi inidaan ang mga personahe na yaon dyan kang personahe kang city government na naka-assign dyan sa public market. Mga mga brusko or sa tataramon mga urag-uragon, mga poderoso, tapig bibirit-bit na lang ang gamit ninda, pasiring dyan sa opisina. Ano po nahapot ko? Pero ang best po kamo winarningan ka ini ng mga personahe. I want to be fair with this issue habo ko po mag-rely sa saro na parte. Ang unang hapot ko sa mga paratinda dyan, pirang beses na kamo winarningan. Dahil po ako natuod. Sa totoo lang po. Dahil po ako natuod na ini mangyayari na dahil po kamo pigwarningan dyan. Dahil po ako matuod na dahil kamo pigwarningan. Sigurado may warning sa indo na sa araw kayo sa nakatalaan na aldaw, tabi man, papalinigon ta, papahiwasan ta ang plaza. Kaya kamo na mga nagtitirinda dyan sa sidewalk is magduro-distansya na kamo. Taunang una, wala man kamo sabi nga ni, talagang regular na pwesto dyan. Kaya kaipuhan, bakantuhin nindo ang lugar. Taday po ko naniwala na wala man lang ning warning, wala man lang ning paabiso, basta na lang kamo dyan papaharalion. Okay, kaya gusto ta po maaraman, makuha ang side kang administrador dyan sa public market. Just to be fair. Nakuha ta ang side kang mga paratinda, dapat makuha ta man po ang side kang apektado, akang nagkampig sa sautan. Okay? Okay, so makuulit ng live si Buddy Duka. Makalog ka ng video. Good morning. Okay, good morning, Buddy. Yaon ka na sa public market? Good morning. Yes, Buddy, good morning. Good morning sa imong tabi SM man sa kabos sa pagkapakantabay ka ang programang Issue Ora Mismo. Okay, good morning. Live ka na, Buddy? Niyong kita ngunyan dito sa Sorsogon City Public Market. Okay. Para pahiling dito, so medyo in order man na pasi-order dito sa nasabing merkado publiko kan syudad ng Sorsogon
And niyo kita nga nag-use food court sa taas. And depende ka sa imo sa BSM. So, pagkakaroon mga patinda, yan, sa merkado publiko na mailing ta na medyo okay man na pasiorden. And sa dyan ta BSM, totoo, antabayanan ta pagkakaligong ni Mayor Esther na pagiging. Oo. Malinaw. Ngayon kita dito sa wet and dry section. So may mga prutas sa mga paritataas na BSM. So may prutas na. Okay. And dahil so mga parating na. And dahil malakaw lang sa indang tagihan, sa side po. And may BSM na may mga tubo. BSM kan mga gabos base kang bihikulo pati paluluwas duman sa may Paracali Gold Pawn Shop. Oo. Kakyan ta BSM ito naman sa inutan mga market dito na papahali ng mga nakaulang na mga parutinda digdi sa Sorsogon City Public Market. Okay. And naman yan, medyo sa pagilinta, okay man sa BSM, man. Kasi dirigit sa sabing lugar, gabos man na bihikulo na nagkabalantra, tulos man na naghahali, and nakagiman ng mga tao, and dahil talaga maiwasan, duman sa parting ito na medyo may kapiutan na may mga paratinda duman sa kaso na sinakop na ang nasabing sidewalk area. Okay. So, after tabi mantabayanan ta ang pahayag kung ano magiging resulta kan pag-meeting ni Mayor Esther Amor sa mga sidewalk vendor and mga ambulant vendor digdi sa merkado publiko kan Syudad kan Sorsogon manungod sa kapanilang problema asin mga agrangay sa pagpapahali sa inda sa nasabing area, particular dyan sa mga sidewalk area na sindaman nakos si sagabal sa mga nagpapahali. So, yan muna sabi ito mga kagarapan ideality sa merkado publiko. Buddy, excuse me, buddy. Excuse me, buddy. Yan muna sabi ito. Buddy, nasa piraan mga pagsasabitan na ambulant vendors. Dapat sa interview ta so apunta ilat BSM. Kung mas o menos sitinta na paratinda, madigdi ngunyan sa taas kan public market, hindi ba sa sabatan good luck commercial. Meritingon ini ni Mayor Esther Amor kung base kung may tatao si Mayor Esther Amor na area na sa indang matitindahan. Tapos digdi man talaga sinda sa sidewalk, niyan nga ni, medyo talitagay ng maray ang sidewalk ang mga sidewalk digdi. Sana magkukos naman talaga sinda ki kaulangan. Paulang sa mga tao, pati sa mga bihikulo. Okay. So talaga na sabi SM kung ano ang magiging resulta o kung may tatao man sa inda na area ang nasabing hikotibo ka Syudad ka Sorsogon para sila maging matranquilo na ang kanilang pagtinda digdi sa merkado publiko ka Syudad ka Sorsogon. Okay. So antabayanan tayo ano? Public market para sa issue o mismo Duka reporting. Okay, thank you very much. Badi na, Duka pa. Ayan ang sitwasyon ngunyan sa public market antabayanan po para sa satuyang padagos na pag-monitor dyan kan mga kaganapan sa Sorsogon City public market na kung saan
kung sa itatao tayo ng live sa Indo na bagay na ini para at least maging klarado sa mga para tinda dyan na maray ng si Mayor Esther Amor ang maging kadayalogo ninda para sa isyong ini. Okay, ang tabayanan po, ihatod tayan live hali mismo sa Sorsogon City Public Market para nga ni sa tuyang pag-monitor kan magiging dialogo dyan sa laog kang public market. Okay? So this time mga tugang, dahil na po kita magparahaloy, taabangan ta po ang sa indang live na dialogo dyan nagibon sa Sorsogon City Public Market. Okay? So, namamaran na po kita para sa ito yung programang Isyo Ora mismo. Sa ngaran kan bilig na staff kan Bicol TV Sorsogon. Kaibahan sa luwasan dyan si Buddy Duca, si Jojo Lascano. Yaon man sa 20 kanal si Papa Bern, asin si Kagawa Joey Inalpe. By the way, good morning kay Kagawad Maratana Roland Ariola kan Barangay Pangpang, asin si Ma'am Jeneline Gawisaw. Good morning mga Bicol or Bicolano. Okay? So namaram na po kita mga tuga hanggang sa masunod na edisyon kang programang Isyo Ora mismo. Maray na alda po, asin Diyos mabalos, probinsya ni Sorsogon. Isyu Ora mismo. Isyu pampubliko. Isyu pagklaro. Isyu hatod aksyon sa Indo Ora mismo. Isyu Ora mismo sa Bicol TV.